Hi, Yusek. Good afternoon. Yusek, Palace has released its initial reaction on the alleged impeachment complaint against President Bongbong Marcos. Siguro po, has he been made aware of these moves, and how ready is he to face claims of betrayal of public trust kung umabot man po sa impeachment complaint talaga? Wala pa nga yung complaint, paano makakapag-ready ang Pangulo? Babasahin muna kung meron mang complaint. At di umano, ito yung nakita na rin natin sa balita, na di umano na may lumapit sa isang mambabatas na mga supporters ng isang politician. So, at mukhang sila ay mga miyembro ng DDS. Okay? So, sa mga supporters po ng Vice Presidente na nagnanais po na magsampa ng impeachment complaint, mas maganda po siguro bago magturo at tumingin sa iba, tulungan muna nila ang idolo nila. Unang-una dahil ang usapin dito, ang impeachment complaint ay hindi ito pang media lamang. Hindi ito panakot lamang. Mas maganda po na masagot ang mga issue dahil sa nasabi nila, ang paglalabas di umano ng balak ng mga supporter ng mga Duterte na magsampa ng impeachment. Sinasabi ng iba, ito para makaiwas di umano ang Vice Presidente sa mga isyung paglustay at mga di umanong pagtanggap ng pondo, milyong-milyong pondo mula sa mga drug lords. So mas magandang masagot po yan. At ang Pangulo naman, handa naman po sa lahat ng pagkakataon dahil siya po ay gumagalang sa konstitusyon, gumagalang po siya sa proseso. Pero kung pag-uusapan po natin ay breach of public trust, dahil nabanggit ito tungkol sa di umanong pagpirma sa GAA. Ang Pangulo po, unang-una, hindi po siya nagnakaw ng pera. Pangalawa, siya po ang nagpapaimbestiga sa mga maaanumalyang flood control projects at maaaring naging sanhi ng korupsyon. Pangatlo, wala po siyang Mary Grace Piatos. Follow-up lang po. So sa mata po ng palasyo, si Vice President Sara Duterte o ang Duterte family ang nasa likod ng mga usap-usapan para ipa-impeach si Pangulong Marcos. Yan po ang inamin ng isang mambabatas. So sa kanya po galing yung sinasabing DDS po or Duterte supporter ang nais maghain ng impeachment complaint laban sa Pangulo. Follow-up mula kay Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po, Yusek. Although your statement is clear, I wonder how confident is the President or Malacanang when it comes po doon sa support ng mga members ng Congress because we all know this is a numbers game. Sa ngayon, tiwala pa rin po ang Pangulo na meron pong pagtitiwala rin sa kanya ang mga mambabatas dahil hindi naman po gumagawa ng kamalian ng Pangulo. Siya pa nga po ang pumortekta, lalong-lalo na ng 2025 budget dahil bago po ma-release ang pondo, kailangan po may conditional implementation at yung tinatawag natin for late release na maraming umalma at ang sinabi pa ito ay first lady reject. So, pinangalagaan po ng Pangulo ang ating pondo. Kaya sa mga matitino din po at maayos na mga mababatas, alam po natin kung saan sila gagawi. Gagawi sila sa matino at hindi sa mga kurakot. Ma'am, nung first time na lumabas yung issue ng impeachment against Vice President Sara Duterte, it was clear that the President does not want it to push through. Ganun pa rin po ba ang posisyon ngayon ng Pangulo tungkol naman doon sa bantang impeachment against the Vice President? Noong nakaraang linggo po ay nakausap natin mismo ang Pangulo at tinanong natin dyan. Dahil sinabi po natin, tinatanong na po ng MPC kung anong inyong magiging reaksyon sa mga nababalitang magsasampa ng impeachment complaint laban kay sa Vice Presidente. Ang tanging tugon lamang niya sa akin ay kung ano po ang pagtrato sa pag-iimbestiga sa flood control projects, mga anomalyang flood control projects. Ganon din po ang gawing pagtrato sa paggagawa or sa pag-iimbestiga patungkol dito sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning. Yusek, may post si Mr. Montulfo doon sa kanyang Facebook page. At ang sinasabi, nakikipag-ugnayan umano yung BGC Boys kay VP Sara. At umaasa daw ang tatlo na ma-acquit ang Vice President
sa ikinakasang impeachment. And kapag nanalong presidente, bibigyan daw sila ng executive clemency. Ano pong reaction niyo doon sa FB post ni Mr. Tulfo? Wala po kasi tayong personal na kaalaman sa kanyang nabanggit. Hindi natin kilala yung Tweety Bird ni Mr. Ramon Tulfo. Pero kung ito'y may katotohanan, sana man lang ay itong mga witnesses na maaari talagang mayroong alam sa katotohanan, huwag silang magpabudol. Dahil mayroong mga nakaraan na umaako, di umano, sa maaari maging kasalanan ng mga kapulisan, pero yung mga kapulisan, ang miyembro ng kapulisan, ang siya nakukulong. So sana wag pabudol, dahil ang kailangan po ng tao ngayon ay katotohanan, maaaring sila pa ang maging susi upang lalo natin mapaglabanan ang korupsyon. At kung sila may makakatulong sa bansa, maaari naman sila maging state witness, depende po sa kanilang qualification. So wag lamang pong pabudol dahil kailangan po sila ng bansa. One more question on my part, Yusek. Anong reaction natin doon sa information na babawiin daw, magkakaroon ng retraction itong sila Hernandez, si Bryce Hernandez at si JP Mendoza sa kanilang affidavit sa naging participation nila doon sa flood control. And lumabas yung information na gano'n doon mismo sa interview ng kanilang abogado, si Attorney Ramon Esguerra. Sa ating pagkakaalam, parang hindi naman yata siya ang abogado ng dalawa, si Attorney Ramon Esguerra. Parang ang hinahawakan yata niyang kliyente ay si Senator Villanueva. Pero hindi naman yata po yung dalawa. Pero still, Yusek, lumabas yung information na babawiin daw ng dalawa yung kanilang ano. So ibig sabihin, nakausap niya na po yung dalawa. Yun ang, O may usapan na po ba sila? yun lang lumabas sa balita. Okay, well, again, wala po tayong personal knowledge on that. Pero muli, sa mga witnesses na maaari makatulong sa bansa, wag po kayong magpaloko dahil baka po lumabas na instant na kayo po ang maligtas dahil sa inyong mga katotohanang isisiwalat, kayo'y magamit at kayo pa ang mapunta sa kulungan. At ang inyong itinuturo na malalaking isda, sila pa po ang makawala. Follow-up question mula kay Ace Romero, Philippine Star. Yusek, may I just go back to your statement quoting the President about the impeachment kay VP Sara. Kung ano man ang pagtrato sa pag-imbestiga sa flood control projects, ganun din ang pagtrato sa pag-imbestiga sa impeachment complaint. May we get an elaboration on that? Ibig sabihin, managot ang dapat managot. Ano po ba ang laging sinasabi patungkol sa mga maanumalyang flood control projects? Kung may issue, kung sangkot, dapat managot. Ganon din po ang dapat na itrato natin sa impeachment complaint. Kung isasampa po ito laban sa Vice Presidente. So, balikan ko rin din yung tanong. May explicit po bang pahayag ang Pangulo kung kanyang susuportahan o mananatili siya sa kanyang stance na magiging hadlang ang impeachment sa pagpasa ng priority bills ng Kongreso? Wala po yata siyang sinabi na impeachment magiging hadlang. Yung dati, sinabi niya Yun po ang sinabi ng Pangulo. We can read between the lines. Dapat nating itrato ang impeachment complaint kung maisasampa, katulad ng pantrato sa masinsinan at malawakang pag-iimbestiga sa maanumalyang flood control projects. So it's accurate to say that the President will not stop the filing of another impeachment against the Vice President? Igagalang niya po ang proseso. Kung ang prosesong yan ay dapat masampa ayon sa mga ebidensya, igagalang po ng Pangulo ang proseso.